Hello mga papuntayan ko. Ngayon, mag-prepare ako dito. Nandito ako sa kusina, guys. No? O, nakaiglip ako kasi napagod ako ba? O, hatid sundo sa mga bata. O, tapos, yung araw dito, paiba na naman. Tag-init na. Parang nagaiba naman yung klima ba? Tapos yung ulo parang nagasakit. Nung sumasakit yung ulo ko ba? Basta naga-change klima na naman dito. Dati, sobrang lamig. Ngayon, tag-init naman, guys. Oh, papasok na yung tag-init ngayon. Okay, ramdam mo na rin yung mainit, guys, ba? Tapos, iba kasi dito, guys, pag yung ganito na, yung papalit na yung tag-init. Kasi sobrang lamig. Oo. Tapos, biglang sobrang lamig. Maya-maya, mag-init. O, yung ganon, gani. Tapos, ngayon, nakaiglip ako doon, guys. So, nakaiglip talaga ako. Ngayon, mag-start na ako mag-prepare ng lulutuin ko para bukas kasi marami akong lutuin bukas. Dito yung kainan sa amin. Kaya, tara, samahan niyo ako, guys. Ito siya, guys. Ito yung isa sa lulutuin ko bukas. I-prepare ko ngayon. Ayan, hinugasan ko muna siya, guys, no? Bago ko siya, tawag ito, lagyan ng sauce. Ilagay ko lang siya sa rep para maganda yung pagka-marinate ko nito, guys. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayan, dalawang cabbage yan siya, guys. Kaya gagawa ako yung binabalot ko na kanin sa cabbage. Oh. Siyempre, guys, kakailanganin natin ng pinakulong tubig. Hindi natin magagawang ibalot yung kanin sa cabbage kung hindi natin pwedeng pakuluan muna yung cabbage dito, guys. Pakuluan natin ng mga 10 minutes, saka siya ibabalot sa kanin. Ayan naman siya, guys. O, naka-prepare na yan siya, guys. Kanina ko na siya ready. Okay, kasi pagkatapos ko nito mag-prepare, guys, no, maglilinis pa ako doon sa sala. Kailangan ko malinisan yung sala kasi pag bukas umaga, guys, nako, ang dami ko ng trabaho. Tambak na naman bukas yung trabaho ko, kaya kailangan talaga ngayon pa lang is matapos ko ito, ma-prepare ko lang ito siya ngayon. Tapos bukas ko pa ito siya lulutuin, guys. I-prepare ko lang siya ngayon. Ayan na, guys, yung yung hipon. May sauce na siya. Hindi ko na naipakita sa inyo. Ang sauce nito is mustard, itlog, at saka sriracha na sauce. Oo. Tapos, i-marinate ko lang siya kasi bukas ko pa siya preprituhin, guys. Para maging masarap pa pag maprito mo bukas yung ma-absorb yung sauce niya doon sa hipon ba. Ayan na mga papadayan ko, no. Busy naman yung lola nyo. Nag-prepare ako para bukas kasi kainan dito sa bahay ng amo ko. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, no. Kasi talagang sinisipon ako ba, hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero alam mo naman, pag dito tayo sa Middle East, kailangan natin maging malakas kasi yun talaga yung kailangan natin. Oh. Dito sa Middle East, bawal magkasakit hanggat kaya mo. Kailangan magtrabaho. Kaya ayan, para hindi ako mahirapan pag kainan na sa Friday. Yung ibang trabaho, guys, no, gina-prepare ko na pa ngayong Thursday ng hapon hanggang gabi pa yan, guys, no. Hanggat kaya pa, para bukas, ma-start na lang magluto, maglinis, lahat-lahat na.
Maraming salamat po mga papadayan ko sa panonood ng aking video. Kung meron man kayong hindi nagustuhan sa video ko, ipagpaumanhin niyo po. Kung nagustuhan niyo naman po, pwede po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-sub sa aking channel. Sana po sa bawat video na ina-upload ko, meron po kayong makukuhang aral sa aking mga video. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video at saka pagtangkilik ng aking channel. Allah bless you all, guys. Para ito sa mga taong may balak magpunta ng abroad, dito makipagsapalaran, lalo na dito sa Middle East. Laging yung tandaan mga papadayan ko na kailangan yung tibayan yung loob nyo, kasi pag nandito kayo sa abroad, lalong-lalo na dito sa Middle East, hindi lahat sinuswerte sa mo, at yun yung dapat nating paghandaan. At huwag natin alisin yung prayers natin kay Allah, kasi yan yung magiging kakampi natin pag nandito tayo sa Middle East o kahit sa ang sulok man ng mundo. Prayers, kasi wala tayong kamag-anak, magulang, anak, or kahit sino nakakilala natin dito kung hindi sarili ng natin na nandito. Kaya para sa mga gustong mag-abroad dyan, pag-isipan nyo ng ilang libong pag-iisip. Saka nyo gawin ang isang bagay, kasi hindi lahat ng gusto nyo or nakikita nyo or nai-imagine nyo ay ganun yung realidad na pwedeng mangyari sa inyo. Kaya laging tandaan, bago gawin ang isang bagay, pag-isipan ng maraming beses. Yun lang po, maraming salamat. Buhay OFW dito sa Middle East, mahirap, masarap, malungkot, masaya. Ganyan yung nararamdaman namin pag kami ay malayo sa pamilya namin.